Alright, so hello guys, I'm Mark Deximo, one of the mentors of Team Aces. So, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ito, hanapin nyo na lang yung account ko. And, so, ngayon, nandito ako ngayon para ituro sa inyo kung paano yung pagkuha ng friends list sa Facebook. So, ito example, yung meron akong 2,360 friends dito sa Facebook na to. So, gagamitin kasi natin yun kapag nagtatag tayo ng photo. No? So, alam nyo naman yung pinaka-ultimate tool natin para sa marketing, yung photo tagging. So, kailangan natin doon makuha lahat ng buong listahan ng pangalan ng friends natin. So, ito, didiscuss ko sa inyo dalawang ways. So, yung isa, yung conventional way. So, ito, ginawa ko to na naka-PowerPoint presentation na. So, dito muna tayo mag-start. Basically, ito sundan nyo na lang yung mouse pointer ko. So, how to get your friends list from Facebook. Right? So, ito, sample ng account ko. Ang kailangan mo lang puntahan is yung events. So, ito, step number 1, go to events. Then, click mo siya. Then, magpo-proceed ka na sa next page. So, dito ang kailangan mo hanapin yung create event button. So, yan. Step 2, click create event. Pagka-click mo sa kanya, ngayon may magpa-pop up na window. So, ito, hihingan ka niya ng details. Name, details, place, date, then kung sino yung i-invite mo dun sa event na gagawin mo. So, dito basically, hindi mo kailangang gawing detalyado tong mga info na to. So, kahit ano lang, katulad nitong ginawa ko, ASD, yan. Kahit anong date pa yan. Okay? So, ang kailangan lang talaga natin dito is makagawa ng isang event, regardless kung ano yan. So, dito, fill up mo na siya, kahit ano, then click create. Okay? So, nandito tayo sa next page. So, nagawa na yung event. So, ito yung kaninang nilagay ko na name, ASD. So, ito na yung events. Ito na yung event natin. So, dito, hindi mo talaga kailangan eh. Basically, i-disregard mo din siya after ng gagawin natin. So, hindi mo na kailangan i-customize siya, pagandahin. Ikaw bahala. Pwede mo siyang pagandahin para sa future use mo. Pwede rin hindi na. No? So, ang kailangan lang natin dito ito, yung invite friends button. So, click mo lang siya. Then, may mag-a-appear na pop-up window ulit. So, itong pop-up window na to, nandito na lahat ng friends mo sa Facebook. Pero, no? May pero. So, dito, since yung iba sa atin marami ng friends no? Katulad sa akin, 2,000 plus na siya, hindi siya basta-basta maglo-load lahat dito. Yung friends mo. Or hindi mo siya makikita lahat dyan basta-basta. So, what are we going to do para lumabas yung lahat ng names nila? So, dito sa right side ng pop-up window, makikita mo yung scroll bar. So, ang gagawin mo lang, scroll down mo siya hanggang makarating siya dito sa pinakababa. So, medyo matagal to para dun sa maraming friends, no? Pero wala kayong ibang gagawin, kundi scroll down hanggang makarating sa pinakababa. Okay? Parang ito yung sample na. Ayan, na-scroll down ko na siya. So, pag nakasagad na siya dyan, kasi darating yan sa point na hindi mo na siya may scroll down, ibig sabihin yan, nandito na ngayon lahat ng friends mo. Na-load na siya ni Facebook. So, once the scroll bar reach its limit, it means all your friends are already displayed. Okay? So, balik tayo ngayon sa taas. So, scroll up mo ulit hanggang dito sa pinakataas. Yan. So, ito na yung nangyari. Nandito na tayo sa pinakataas, yung scroll bar. Punta ka ngayon dito sa kanto na to. Yan. Sa kanto na yan. Kanto dito. Okay? So, gagawin mo lang, punta mo yung arrow mo dito, upper left corner ng pop-up window. Then, gagawin mo is, left click ng mouse, hold mo yon, then, move your mouse pababa. Okay? So, dito parang, ang gagawin mo lang is mag-highlight ka ng names. Parang ordinaryong pag-highlight lang ng word. Or pag kumukopya ka ng post ng iba. Parang ganun. Okay? So, highlight lang. Yan yung mangyayari. So, ito, pansinin nyo to. Yung scroll bar ko nasa taas pa. Pero, ang gagawin mo, pagkagaling mo dito sa kanto, move mo yung mouse mo pababa, up,
hanggang sa ma-reach niya yung point na to. To. Save and cancel. So, banda rito sa part na to, tigil mo lang dito yung mouse. Pag nakatigil ka na dyan, pero naka-hold pa rin yung left click mo nag-highlight ka pa rin. So, pag nakatigil ka na dyan, yung scroll bar natin, mapapansin nyo kusa na siyang bababa. Okay? Medyo mahirap to para sa iba sa atin, sa mga bago pa lang to gagawin kasi tansyahan talaga to Minsan pag highlight mo, hindi basta-basta na-highlight lahat ng names. Or minsan ayaw bumaba. So, ulit-ulit lang hanggang sa malaman mo yung tamang point kung saan ka magsisimula mag-highlight. Okay? So, pagka-highlight mong ganun, wait ka rito hanggang sa mapansin mo bumababa na ng kusa tong scroll bar na to. So, this may take a while. Sa akin, I think umabot to ng almost 2 minutes bago siya nakarating sa pinakababa. Parang ganito. So, once na makarating siya dito sa pinakababa, click mo lang yung Control-C. So, click Control-C or copy. So, pag na-copy mo na siya, open ka ng notepad. So, yan. Blank notepad. Gawin mo lang dyan, Control-B or paste. Paste mo yung names. So, kung papansinin nyo, layo-layo yan. Tapos, meron pang unnecessary details katulad nito. So, gagawin mo, buburahin mo lang yan. Nasa pinakababa siya or nasa pinakataas. So, pag nabura mo na siya, ganyan ang mangyayari. Click mo yung Control-A or click Control-A or highlight all the names. So, Control-A, ma-highlight mo na lahat ng names. Then, click Control-X or cut. So, ililipat mo siya ngayon dito sa Microsoft Excel. So, ito lahat naman siguro tayo merong Microsoft Excel, no? Kung wala, lagot. Hindi, okay lang. Tingin ko meron naman tayo lahat. Punta lang kayo sa Windows, All Programs, punta kayo sa Microsoft Office, then hanapin nyo yung Microsoft Excel. So, open nyo siya, click mo yung first cell or first box, then Control-V or paste. So, ililipat mo lang lahat ng names. So, kung papansinin nyo yung names nila dito, may mga spaces pa, no? So, yan, kailangan natin siyang tanggalin. Paano natin siya tatanggalin? Punta ka lang dito sa Sort and Filter. Click mo siya. Then, lalabas yung Sort A to Z. Click mo siya. Pagka-click mo, ganyan yung mangyayari. So, yun, instant na wala lahat ng spaces. Then, yung names ng friends mo na alphabetically arranged na. So, what are we going to do next? Highlight mo siya. Mula A hanggang pababa makarating ka sa last name or letter Z. So, yan. Once na makarating ka dito, na-highlight mo na siya lahat, click Control-X or cut. So, pagka Control-X mo, balik ka sa notepad. Yung kaninang notepad na ginamit mo. Then, click mo siya dyan. Click Control-B or paste dito sa notepad. Yan. Basically, yan na. Naka-alphabetically arranged na lahat ng names. So, wag kakalimutang i-save kasi mahirap yung ginawa natin. Okay? So, iba sa atin, nakakalimutang i-save So, may dito, may twist dito or merong, may note. Kailangan kang i-note. Kasi minsan, meron tayong mga Chinese character names na friends. So, hindi siya makakasama dito. Pero, okay lang yun. Manual nyo na lang siya itag. Then, pag click mo yung save, may appear dyan na pop-up window, parang warning. Yes mo lang, just close mo na siya. Okay lang yun. Automatically, masisave na siya. Okay? So, you are now ready for the ultimate tagging. Okay? So, thank you. Yan yung natin, first step. So, punta tayo dito sa next step. Medyo bibilisan ko lang dito kasi konti na lang yung time ko para i-record. Okay? So, punta tayo dito sa account ko. Balik tayo. Ito yung second way ng pag-tag. Second way ng pagkuha ng friends list. Punta ka dito sa gear icon. Upper right corner ng Facebook mo. Click mo siya. Punta ka sa account settings. Click mo yung account settings. So, mapupunta ka rito. General account settings. Hanapin mo lang to. Itong pinakababang part. Download a copy of your Facebook data. Click mo yung download a copy. So, hindi ito yung lalabas kasi kanina ginawa ko na siya para mas mabilis. Medyo matagal kasi itong part na to. Ito yung unang lalabas. Download your information. So, itong pending na box na to, supposed to be, hindi siya ganyan. Kulay green siya. Na box din ang nakalagay archive. So, yun yung i-click mo. So, parang ang mangyayari doon, kukunin ni Facebook lahat ng data ng account mo, i-compile niya sa isang
folder na naka-notepad lahat. Then, mababasa nyo dito, we're generating your personal archive. We'll email you when it's ready. Yan, totoo yan. Pero napakatagal nito. Okay, kaya ginawa ko na siya kanina. So, let's say, natapos na siya. Sa akin, inabot ng 45 minutes bago natapos. Makaka-receive ka na ng email. Okay, so ito yung email ko. Yan, Supreme Wealth Alliance, commission, joke. So, kung gusto mong makuha yan, gawin mo lang yung ginagawa ko, yung ganyan karaming commission. Gayahin mo lang ako. Okay? So, ito na yung email ni Facebook. Your download is ready. So, ito, kailangan mapa-appear mo lang yung image na to. So, minsan kasi mark as spam. Click mo lang yung display image, lalabas yung link na to. Click mo siya. Ipo-proceed ka ngayon ni Facebook doon sa katulad kanina. Dito, hingin niyo yung password ng Facebook mo. Type mo lang para ka magda-login lang ulit. No, kunyari, yan na yung password ko. Click mo yung continue. Ngayon, ito na yung a-appear. Download your information. So, na-archive na ni Facebook lahat. Medyo malaki, 526 MB, kaya ganun katagal. So, ang gagawin mo lang, click mo to. Then, poof, ito, lumabas na siya. Facebook.zip. So, ito kailangan mo ng WinZip or WinRAR or 7-zip para ma-access mo siya. Ngayon, yung WinZip, message na lang ako, tatanong, kung di nyo siya alam, bibigyan ko kayo ng copy. WinZip, WinRAR, or 7-zip, kahit ano doon. So, ang mangyayari dito, pag natapos na siya mag-download, click mo lang, show in folder, or puntahan mo kung saan siya na-download. Saan sa file mo, pwedeng my documents or my downloads, kung saan man siya napunta. Then, right-click mo yon, right-click mo siya, then, ano ba lalabas doon? Extract here, no? So, yun, lalabas na siya ngayon lahat. Ang basically, ang makita mo doon, puro notepad. Notepad para sa messages mo, notepad para sa basic information, notepad para sa wall post, etc. So, ang hahanapin mo lang doon, notepad para sa friends list mo. Okay? So, parang katulad lang din to kaninang ginawa natin, first step, or first type ng paggawa ng friends list. Pero dito, ang nangyari, naghintay ka lang kay Facebook. Siya na yung gumawa lahat ng notepad. Okay? Medyo matagal lang siya, pero kung mabilis ang internet mo, maybe DSL or faster connection than that, mas mabilis siyang gawin, or relax ka. Mag-aantay ka lang. Okay? So, puputulin ko na dito yung tutorial ko para dun sa mga medyo hindi naintindihan tong part na to, yung second part. Message na lang ako, then I'll try to explain it further. Okay? So, huwag kakalimutang i-save yung notepad na nandun yung friends nyo kasi sayang naman yung time sa paggawa nyo nun. Okay? Alright, so antayin nyo yung next video ko para sa photo tagging tutorial. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-photo tagging nang hindi mo na kailangan ng magsimula sa pinakamahabang names ng friends mo. Easiest way, then para din sa backup ng names ng friends mo para hindi ka ma-block. Okay? So, yun ituturo ko sa next video ko. Antayin nyo na lang. Siguro, I think, after ilang days, magagawa ko na siya. So, ituturo ko doon paano ka hindi mabablock kahit araw-araw ka nagtatag. Okay? Alright, so more power guys. So, ito, gayahin nyo lang yung mga ginagawa namin. Then, for sure, kung may gadget promo man, kasama namin kayo doon. Okay? So, to God be the glory guys. Good luck. Thank you.